Halos 3 taon na simula nung gumraduate ako. Tanong ngayon, worth it ba lahat ng ito? Ilang taon ka nag-aral? Ano bang ginagawa mo? Ilang taon ako nag-aral? Ilang taon ka nag-aral? Simula nursery, ganon? Mula 6 years old ako. Tapos ako ng college, 21. Nag-masters ako ng... 4 years ako nag-masteral. Bali, gumraduate ka ng college? 20 years old. 20 years old, simula 6 years old. So, Yes. 4 na taon ka lang nag-college. Yes. Ano yung course na tinapos mo? CPA? Bachelor of Science in Commerce. Major Commerce. in accounting. Nung 20 years old ka, naisip mo na ba agad magtrabaho pagkatapos? Oo, kasi hindi naman kami mayaman. So, after graduation, inisip ko nang magtrabaho. Gaano ka nakatagal nagtatrabaho? More than 30 years. Malapit siguro mga 34 years. Plus 2 years in private. Right after na natapos ako sa private, kinabukasan, nag-transfer na ako sa government. Wala akong gaps. Bali, dire-diretso ka. Dire-diretso ako nag-work. Sa tingin mo, yung pag-aaral mo ng 15 years plus 4 years kasi nag-masteral ka, so technically parang nasa 20 years ka nang nag-aaral. Sa tingin mo, worth it lahat ng mga natutunan mo sa tinatrabaho mo ngayon? Nung sa private, worth it. Kasi sa accounting department ako, sa sales. Pero nung mag-transfer ako sa government, hindi na siya masyadong applicable kasi hindi naman ako nakapag-work sa financial management unit. Nakapag-work ako sa communicable disease control service. Simula nung naglipat ka ng government hanggang ngayon, hindi na nagamit yung pinag-aralan mo? Meron sa masteral. Sa masteral na lang? Oo, sa masteral. Kasi ang masteral naman, kahit na business administration ang kinuha ko, dealing with the stakeholders, dealing with the development partners, nakukuha mo na naman yung proseso. Slight application na lang. Narinig nyo na mismo sa aking inay. Face bump. Kasi napapaisip ako sa 20 years na pag-aaral, isipin nyo yung oras na in-invest nyo dun, tapos yung pera, syempre, pero kung iisipin nyo nga naman, gano'n yung katagal yun mababalik? I mean, pwede kayong bumagsak pa, hindi naman one take yung college, I mean, high school, one take, pero ito si Boy. Tagay ng pakilala si Boy. Kasama ko nga pala si Ram Marcoso. Si Ram. Kapatid ko sa ibang, saan nga ba kita kapatid? Sa ibang nanay? Ivy, Jelly, Mira. Gumraduate ka ba ng college? Boy. Oo naman, gumraduate ako. Nakagraduate ka ba ng college? Yes, graduate ako ng Pamantasan, lungsod ng Valenzuela. Gumraduate ka ba ng college? Oo. Graduate ako ng college sa LaSalle University, Das Marinas. Gumraduate ka ba ng college? Yes po. Nung 2019. Gumraduate ka na ba ng college? Oo. PSPT. Physical therapy. PSPT. Physical therapy. Fine Arts, major in Advertising Art. Bachelor of Science in Nursing. Accountancy. Bachelor of Science in Business Administration, major. Ang major ko naman, Human Resource talaga. Ano ka talaga? Kumbaga HR, mas focus ka Yun doon. talaga yung line of work ko, supposedly. Pero, siyempre, hindi naman din i-align talaga sa'yo lahat pagka binigay sa'yo. Gano'n ka katagal nag-aral? Okay. Currently, wala pa akong masteral ngayon. Nag-aral ako hanggang college degree lang. Graduate ako within the timeline ng engineering kahit may isa akong bagsak at na-delay ako ng 1 semester. Sabi sa inyo, hindi hadlang yung bagsak eh. Dami talaga bumabagsak sa engineering. Gano'n siya kahirap. 19 years. Kasama masteral. I am a registered nurse. At sa pasa mo rin, nag-take ka na rin ng boards. At napasa mo na rin. Yes. One take. First take. Magaling. Iduluhin nyo yung mga nakaka-one take. Ang first choice ko noon talaga is mag-architecture. Kaso, hindi ako magaling mag-math. So,
yun. Pero Nag-adver ako. kumbaga drawing talaga, passion. Drawing talaga ang passion ko ever. Yung bata talaga ako, doctor talaga yung gusto kong maging career path. Oh, ang galing. Tapos, nandito kasi sa DOH kami. Kaya, so parang yun, Connected Oo, pa parang rin. connected pa rin. Gano'n ka katagal nag-aral? Simula preschool hanggang ngayon na kung sakaling nag-masteral ka man? Wala. Ang tagal. I got 12. 5 years old. 6 years na prerequisite na college graduate ka bago ka mag-med. 1 year na post-grad internship, tas boards. Ang dami nga. 10 technically para lang sa profession mo? So, doktor ka na ngayon? Doktor na siya ngayon. Bali, ang sinasabi mo, pag gusto nilang maging doktor, talagang mahaba yung study. Kaya, wala. Mahirap maging doktor if talagang passion mo. Pursue it. I encourage na mag-doktor kayo kasi parang napakalaki nung gap ng patient to doctor ratio. To fill it up, join us. Join our suffering. Sama na daw kayo. Kasi napapaisip talaga ako kung babalik ba yung perang ininvest nyo sa pag-aaral sa inyo na kung saan dapat bang bumili ka na lang o talagang pagugulan mo na lang yung mga gusto mo agad. Kunwari kung gusto mo filmmaking, bili ka na agad ng camera kaysa mag-aaral ka pa. Yung tipong ganong klaseng gastos na lang ng pera. Kasi yung pinakamagandang tinuro talaga sa akin ng kolehiyo ay yung abilidad mong magpakita sa araw-araw. Hindi ka a-absent, tapos yung consistency mo ng pagpasok kahit gano'n ka tinatamad. Kasi yung ganong klaseng ethic na dala ko na talaga siya simula nung OJT hanggang ngayon nagtatrabaho ko. Talagang kailangan kong gumising at pumasok, magpakita sa trabaho tapos umuwi. As in, ayoko talaga ng feeling na tinatamad. Gano'n ka na ulit katagal nagtatrabaho, boy? Ako, tumagal ako sa DOH ng 8 years. 2015 ako nag-start. 8 years of experience. Ang unang pasok ko sa Pelpost, di siya gaano ka sa trabaho ko, pero pagdating Experience sa pa rin experience pa din naman yun. After mga 6 months, nalipat ako sa DOH. Doon, tuloy-tuloy na yun. Gano'n ka na katagal nagtatrabaho? Initially kasi nag-work na ako agad. Pero even before that, I was a working student. 17 years old pa lang ako way back 2009. Nag-work na ako sa fast food, Jollibee. So, I was a service crew for more than 6 years. Hanggang makagraduate ako noon, nag-apply naman ako. In-upgrade ko yung sarili ko from being a crew, naging manager ako ng certain branch ng Jollibee fast food. Tapos yun, doon nag-roll yung career ko. Fast forward, si Mrs. ko, yung girlfriend ko before, which is ngayon, nasawa ko na, so, ayun, naging regular siya. She's from DOH doon. So, nag-decide ako na ako yung lilipat sa government. Medyo mahirap para sa akin kasi ang adaptation mo from being a fast food worker, manager / managing people, naging government service. Parang gano'n. So, yun, ang hirap ng adaption at first. Pero so far, naka 1 year and a half, 1 year and 8 months in service na rin ako sa Department of Health. Pero technically, more than 14 years ka nang nagtatrabaho kung ibibilang natin yung pagiging working student mo? Yes, more than, mga ganyan. So, nung graduate ako, nag-start ako magtrabaho ng 2014. So, fresh grad talaga ako ng 2014. Nag-start ako magtrabaho habang nagre-review sa board. So, ngayon, nasa 10 years, mahigit na. Nagka-10 years na. So, pinagsabay mo yung boards habang nagtatrabaho? Oo. Pinagsabay ko yung boards noon. Tinapos ko yung board exam nang nagtatrabaho ako as contractual. Wow. Tapos napasa mo siya. One take. Nakuha ko siya ng one take. Ang point ko noon, pag hindi ako pumasa noon, hindi na ako magiging engineer moving forward. Sobrang God's grace lang noon kasi tinapos ko siya yung boards noon kahit nagtatrabaho ako. Isang subject lang talaga yung pinaka na master ko doon, yung mathematics. Pero yung ibang subject noon, pinasa Diyos ko lahat yun. Started working 2012. Wait, 2012 until now. 11 years. 11 years. Pa lang? 11 years pa lang. Ang buong buhay ko yun. 11 years pa lang ng buong buhay. 11 years. Habang ba nagre-review ka para sa boards, natrabaho ka na ba nun? Hindi. Kung hindi mo pinagsabay. So, At talagang hindi ako papayagan ng parents ko. Kasi hindi naman kami pinipressure mag-work. pinasa mo muna yung board exam, saka ka naghanap ng trabaho.
Gano'n ka nakatagal? Hindi muna ako naghanap ng trabaho after ko Tambay. Tambay. Tama yan, Hindi naman tambay. Pero, kumbaga yung binigyan mo ng oras yung sarili mo. To relax. Di naman talaga masama yun. I mean, depende talaga sa magulang. To be honest, ang nag-encourage sa amin yung parents namin na after kakatapos ng mag-take ng major exam, like for example, yung board exam, sila yung mag-encourage sa amin na mag-rest muna. Para pag once na nakapag-decide na magtrabaho na, hindi agad na burnout. Nag-work ako as a nurse sa provincial hospital namin. And then after a year or two, nag-community nurse ako. 2014 or 2015, nag-researcher ako sa Ateneo. Hanggang 2019 na yun. Tapos, lumipat ako ng Department of Health noong 2019. March. Bali, 4 years ka pala ngayon sa DOH. 4 years. Tapos, 5 years sa private. Kasi syempre... 6, I think. 6? 2014 or 20... Nung January ko nakuha yung license ko. So, mula January 6 until now. So, parang this year lang din ka nagsimula? Ay, sabay kami. Ay, talaga? Oo, nung March lang din naman ako nagsimula Ay, magtrabaho sa DOH. Nag-start ako mag-work nung graduate ako. So 2019, October yung first work ko. And then, nag-stop ako nung pandemic eh. Tapos 2021, DOH. Sa DOH, nasa magti 3 years na. Mga 4 and a half or 3. Basta mga ganun. So, sa private ka nung First, first? sa private kasi, ang na-land ko kasing job nun, related siya sa course ko talaga nung college. Medyo walang learning for me kasi yun yung alam ko eh. Compared here na medical field siya. So talagang kailangan mong aralin lahat kasi yun lagi. Sobrang relate ako doon. Diba? Like from arts napunta ako sa medical. So yes. Kasi sa akin mas magandang mas marami kang experience sa field na hindi naman talaga direkta doon sa natapos mong kurso. Dito kasi papasok kung gusto mo talaga yung natapos mong kurso o hindi. I mean, oo, sayang sa oras na yun yung tinapos mong kurso nung kolehiyo, pero syempre, paano hindi mo naman pala talaga trip? Malalaman mo lang din naman yun kapag hands-on ka na doon sa trabaho. Ako, engineer ako pero hindi ko nga napapractice yung profession ko. Pero ayos lang talaga sa akin. Kasi experience pa rin naman ay ang the best teacher. At tao lang tayo, ang pagbabago ang mananatiling constant talaga sa atin. Kasi depende talaga yan sa kung anong gusto o tinitibok ng puso mo at the moment. I mean, ang dami naman din kasi talagang experiences pa sa buhay na mapagdadaanan mo. Tsaka syempre, di ka pa nga talaga sigurado kung ano talaga ikaw sa ngayon. At malalaman mo lang talaga yun kapag sinubukan mo na lahat. I mean, lahat ng gusto ng puso mo. Sa tingin mo yung pag-aaral mo ng, sabihin natin 20 years ka nag-aaral simula nursery, sa tingin mo mahalaga yun ngayon dito sa trabaho ngayon? Oo naman. Kasi nagagamit mo yung pinag-aralan mo dito sa trabaho natin. Bago ka pumasok sa trabaho, siyempre, aalamin mo muna kung ano yung magiging duties and responsibilities mo dun sa trabaho. May a-apply mo yung pinag-aralan mo doon sa mga trabahong i-assign sa'yo. If you will backtrack kung ano yung background ko, ano siya, hindi siya connected. Hindi siya lagi siya connected kasi from human resource naging government service, parang hindi siya connected eh. Pero somehow, essential pa rin yung pagdadaanan mo. Bakit? Kasi connections. Yung pag-aaral na yon, ano yun, essential talaga yon. Yung buong nursery mo hanggang college, hindi dahil sa pag-aaral set o hindi dahil sa knowledge na matututunan mo. Pagkos yung relationships, yung connections na pwede mong i-build, yun talaga ang pinaka-importante sa lahat. Nandun yung pundasyon kasi nung nag-aaral ako, wala akong paki ng time na yon na sige, bahala na kung anong kukunin kong course or ano. Basta sabi ko, engineer ako. Kasi yung parents ko noon, engineer sila. Although underboard sila, ang point ko noon, gusto ko maging engineer at the same time. Patapos yun. Ngayon, nakikita ko na yung pinag-aralan ko, medyo nagamit ko siya dahil meron akong management na subject nung college. So, all the more yung mga dati kong experience, nakikita ko na nagpa-pile up pala. Pwede ko pala siyang gamitin. Katulad nung pag-aral ng kontrata, pag-procurement, nagagamit ko siya ngayon kahit papaano dun sa trabaho. So, hindi lahat ng mga bagay na sinasabi nyo sa ngayon na hindi nyo naiintindihan ay hindi nyo magagamit. Yung life experience nyo, yun yung pwede nyo gamitin for you to propel, maging successful
At the same time, yun yung magagamit yung mga bagay na kayo lang yung may idea dito. Kasi kayo yung naka-experience na first hand. Feeling ko kasi yung sa work mo right now, like hindi naman yan maaral lang sa textbook eh. Yung kung paano ka as a person. Sa people na mamimit along the way. Yun yung magpo-form kung paano ka mag-act in public, kung paano ka magsalita and everything, yung personality mo, kumbaga, yun yung magpo-form sa'yo, not just yung natutunan mo sa school. So, I don't think nagamit ko lahat. I think yung basic lang na magbasa, magsulat and ganon. Pero everything else, feeling ko like experience talaga. And syempre yung people around me, especially yung parents ko. Shout out. Actually, sobrang redundant na itanong sa kanya kasi yung sakto na kasi niya na siya tapos talagang na specialize na siya sa track niya ng pagtatrabaho. Kaya parang ang pointless kung itatanong ko pa ba sa'yo na worth it ba yung pinag-aralan mo? Worth it siya. But hindi ko masasabing ideal siya. Pwede kang mag-succeed, pwede kang magkaroon ng income, hindi lang sa traditional na path na like, eto, halimbawa, nag-aral ka ng nursing 4 years, gano'n, magiging nurse ka. Alam mo yon yung ideal na, yung parang ganong direction ng path. So, I would say worth it, pero hindi ko masasabing that's the only way para mag-succeed ka in life. Worth it ba yun sa trabaho mo ngayon? Alam ko sobrang pointless kasi sa DOH yung nagtatrabaho, pero worth it ba yun? Siguro parang 20% lang nung mga naaral ko yung applicable today. Ako personally dito sa DOH, parang you need to have a strong parang foundation on what happened before para makamove forward ka. Pinakamagandang mangyari is dalhin niyo yung sarili niyo sa environment na gusto niyo mag-propel. Huwag kayong magstay sa comfort zone niyo. In a sense na yung comfort zone nyo ay wala na, gusto ko lang dito kasi kumikita naman ako, petics lang ako, okay naman ako dito. Dali niyo yung sarili nyo na magpo-propel kayo. Dali niyo yung sarili nyo doon sa environment na alam nyo matcha-challenge kayo at gagaling kayo. Pero like, diba, it's not like where we have been who defines us. It's up to us. Ako nga mas addict sa paggawa ng video kaysa sa pagganap ng trabaho na direkta related sa mechanical engineering. Araw na yon. Kasi ngayon nag-enjoy pa ako eh. Good interview, boy. Yo! Thanks, Ivy. Pero ulit yung thank you, Jello. Yes, of course. Salamat din. Salamat, Sir Marcos.